Namiss niyo ba maglaro ng text? Kasi ako, oo. Isa din to sa mga kinahihiligan kong laruin nung bata pa ako. At alam kong usong-usong laruin to dati ng mga batang pinanganak nung 90s, late 90s, and early 2000. Ewan ko lang kung nilalaro pa to during these days kasi pansin ko, wala din akong nakikitang may nagbebenta nito sa mga tindahan eh. At yung mga bata din ngayon, iba na yung pinaglalaro. Kaya kung isa ka sa mga nakaabot nito o di kaya isa ka sa mga curious kung ano ito, ay stay put ka lang dyan dahil ikukwento ko naman sa inyo yung naalala kong experiences ko noon sa paglalaro ng text. Text. Para sa mga di nakakalaman ng itsura nito, para lang siyang mini cards na may mga printed design kagaya ng anime, cartoons, or any show sa TV. Dalawang uri lang yung pamamaraan ng paglalaro namin nito noon. Ewan ko lang sa iba dyan kung paano nila nilalaro to dati. Basta sa amin kasi ganito. Una is yung itutos nyo sa ere. Nalimutan ko tawag nito sa amin eh. Basta yun. So bale, dalawa katao yung pwedeng maglaro nito. Sige, explain ko sa inyo kung paano. Bale, 3 pirasong text yung kailangan nyo dito. Una syempre yung pamato mo. Pangalawa is yung panabla. At syempre yung panghuli naman, yun yung pamato ng kalaban mo. O baka nagtataka ka ano yung pamato at panabla na yan ha. Yung pamato, ito lang naman yung isa sa mga text na pipiliin mo. Yung feeling mo, ito talaga yung magpapanalo sa'yo. Pinaka the best na pick mo kung baga. Panabla, ito naman yung random card na pipiliin yung dalawang magkalaban. Ilalagay nyo lang to lagi sa gitna. Pero sa amin kasi kahit saan naman pwede namin to ilagay. Kuya Ian, paano nyo naman yan nilalagay? So ito nga. Siyempre, pagtapos mong ito sa ere at pag bumagsak, kapag yung pamato mo yung nakaharap at yung dalawa naman yung nakataob, matik panalo ka na yan sa unang tira mo. Same lang din yan kapag nakataob posisyon ng pamato mo at nakaharap naman yung dalawa. Kumbaga, kung anong card yung naiiba yung posisyon, yun ang panalo. Gets nyo ba ako? Siyempre may taya yun kaya kukunin mo yung taya ng kalaban mo at titira ka naman ulit. Ay, nalimutan ko pa pala sabihin sa inyo yung purpose ng panabla. Yung panabla naman, kapag siya yung naiba yung posisyon, ibig sabihin nun, taplan lang kayo. Kaya ikaw na tumira, ititira ka ulit hanggang sa kung kaninong pamato yung manalo. Kaya nga tinawag na panabla, di ba? At yung pangalawang pamamaraan naman ng paglalaro namin ng text ay yung tinatawag naming apiran. Yung mag-a-appear lang kayo tapos nakadikit sa palad nyo yung text. Then, kapag bumagsak na sa lupa at kung kaninong text yung nakaharap, siya yung panalo. Kung kanino naman nakataob, matik talo na yan. Kaya kukunin mo na yung text na yun dahil yun na mismo yung magiging tayaan nyo sa isa't isa. O, diba? Ganun lang. Naalala ko dati, naglalaro kami lagi niya ng appearance sa school nung grade school pa ako. Kaya ang nangyari, uy, balato naman oh. Binalatuhan ako na ng kurot sa singit ng teacher ko kasi ako lang maingay nun eh. Naalala ko dati ang dami ko palaging nauuwi niyan lalo na pag nanalo ako. Minsan nga, umaabot yun ng 1 o hanggang 2 dangkal. Kaya nilalagay ko na lang sa damit ko tapos binabalumbon ko para di malaglag syempre. Kasi pagtapos talaga ng laro, madami talagang nakaabang na bata yung hahabol sa'yo para manghingi ng balato. Pero ako, bago ako tumakbo, kumukuha muna ako ng marami sabay hagis sa ere para sila na bahala mamulot nun at di na ako sundan. Para distraction na rin kumbaga. Kung bibigyan mo kasi ng diretsyo susunod pa rin sa'yo kahit saan ka ng lupalop ng mundo magpunta. And then yun nga lang, pag uwi galing sa bahay, sermon naman naabutin kasi anong oras na uwi, minsan tanghali na. Ma, daming kong text nanalo ako. Wala ganun talaga nun. May beses talaga napapagalitan ka ng magulang mo dahil sa sobrang paglalaro ng text. Nasabihan ka na din ba na, Pag di mo talaga yan tinapon, sasabawan ko yan, ipapakulam ko sa'yo mamaya. kasi ako, oo. Kaya ako natakot, doon ko na lang pinapatago sa bahay ng kaibigan ko tapos kukunin lang namin kapag may nang-aya na sa amin ng laro. Uy tol, tara may nag-aya sa atin ng laro, kunin mo text natin sa inyo. Sige, tara. Pero no problem dahil bibili ulit ako sa iba. Kasi yung benta ko noon galing sa text, pinapambili ko din ng text pag naubos yung sa akin.
Naalala ko dati, sa piso mo, may 20 piraso ka na niyan. Di ka nalugi doon kasi pag sa tindahan ka bumili, 10 piraso lang yun. Ay, naalala ko pa pala na maiba't iba din palang klase ng pagbibilang kami ng ginagawa noon sa text. Una is yung isang babae nanganak sa tabi. Equivalent into 10 pieces na yon. Pangalawa is yung G-words kasi ganito yon. Igisaga, dagalawa, tagatlugo, agapagat, ligilima, aganingim, pitolugo, wagalugo, sigisiyam, sagampugo. Automatic naman 20 pieces yon. Pangatlo is yung baitus lang din na pagbibilang pero sasabihin mo ng tsa yung isang natitira. Kasi kung halimbawa odd number like 11 ganun, yung isa na sobra, yun yung sasabihin mo ng tsa. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, tsa. Ganun lang. So hanggang dito lang muna guys. Sana nagustuhan nyo tong video natin ngayon. Guys, nakakamiss naman maglaro ng text. At gusto ko nga di pala mabasa experiences nyo sa text noon dito sa comment section. Like, share, and subscribe. At gusto nga din pala magpasalamat ulit dahil nakaabot agad yung channel ko ng 1K subscribers. Tulungan nyo naman ako maka 50K ha, kasi magpapa-Q&A na din ako pag na-reach na natin yon. Yun lang, at sana mas dumami pa tayo dito. Kita kits, babush!